31,000 pesos upgrade para sa ating project mini camper van. Kumusta Lagalag Squad? Eto na naman tayo at unti-unti nating binubuo itong ating project mini camper van. Unti-unti nating binubuo itong ating project camper para maging ultimate travel body sa mga lakad natin. Maliit pero functional, compact pero kumpleto. At sa episode na to, ipapakita ko sa inyo ang mga latest upgrade natin para sa ating project mini camper van na si Dilaw at kung ano-ano yung mga in-install at mga upgrades na ikakabit natin sa ating minivan para mas laging handa at mas ready sa bawat biyahe. Okay guys, disclaimer lang, no? Etong mga in-upgrades natin ay binili ko lahat online at maaaring maging mataas or mababa ang presyo, depende no sa promo ng online app na inyong pinag-orderan. So may mga listahan dito nung mga binili ko online at yung mga iba pang upgrades na inilagay natin. So para sa unang upgrade natin guys, ay nagpalit tayo ng steering wheel para sa ating project mini camper van. So ang unang binili natin guys ay etong Boss Kit. Yan. Ito yung parang adapter para sa ating manubela. So, ito guys ay yung SU5. So, iba-iba kasi yung mga adapter na ganito. So, ilalagay ko na rin dito sa video na to yung link nito mga pinagbilhan natin. So, ito guys ay nabili natin ng 500 pesos. Next up guys, syempre ay nagpalit na rin tayo ng clock spring para sa ating minivan. So, ang presyo nito ay 450 pesos. At ang sumunod guys ay syempre yung napili nating minimalist na black steering wheel na nagkakahalaga ng 850 pesos. Okay, next guys, isa din sa mga upgrade natin pero hindi pa natin ipapakabit ay etong Blowpunk Velocity Shell Horn na 180 BK. Ito naman guys ay nagkakahalaga ng 850 pesos. So papalitan na natin yung ating busina, bibigyan natin ng mas maganda at mas malaking shell horn. Next guys ay hindi pa rin natin napapakabit, medyo naging busy na lang din tayo. Ito guys ay yung tire pressure monitoring system na Bluetooth. Ito siya. So ito guys ay nagkakahalaga naman ng 600 pesos. So madali lang siyang i-install guys, no? Meron siyang maliit na monitor na ilalagay nyo sa inyong dashboard. Tapos yung mga pito ay merong Bluetooth at minomonitor nito yung tire pressure ng ating gulong. So ito 600 pesos. Mga upgrades pa natin na binili natin para sa ating project mini camper van dahil ayaw muna natin siyang i-transform bilang full camper van para maging ano pa siya, no, functional pa siya at pwede pa natin pambiyahe-biyahe at marami tayong maisakay, ay bumili tayo ng dalawang airbed or air mattress. So meron tayo dito, ang kasya dito guys na air mattress na saktong-sakto, lalo na kung meron kayong pamilya, ay yung queen size beds. Yung sa atin ay nabili natin guys ng 650 pesos. Maliban pa dyan, kung solo naman tayo, nag-order na rin tayo sa Orange app. Ito siya, hindi pa natin siya nabubuksan. Check yung presyo. Ang presyo nitong single inflatable bed ay 375 pesos.
So, ang setup, kung solo camper ako, ang gagawin ko, mag-inflate ako ng single bed, tapos yung mga gamit ko ay nasa gilid na lang. So, eto guys, 375 pesos. At sa mga nagtatanong naman guys, magkano inabot ng labor natin doon sa ating pag-i-install ng ating steering wheel, ay tayo na lang din ang nag-DIY, no? So nanood tayo ng mga tutorial sa YouTube, and thankfully ay sundan naman natin na maayos. So salamat po doon sa mga nag-upload ng mga tutorials and videos about minivan. At syempre, last but not the least, ang isa sa mga essentials natin, no, kapag tayo ay nagka-camping. Eto guys, ang tagal ko din pinag-ipunan ito, at talagang eto yung sa tingin ko talagang pinaka-essentials kapag tayo ay nagsosolo camp, no. Walang iba kundi etong, kita ko sa inyo, yun, oh. Eto nga pala ang ating power station, which is the Bluetti AC70. Ang Bluetti AC70 ay may 1,000 watts rated output at kayang umabot ng 2,000 watts surge power. Ibig sabihin, kaya nitong paandarin ang karamihan ng mga essential appliances mula sa electric fan, ilaw, laptop hanggang sa small cooking appliances. Meron din itong 768 watt-hours battery capacity, sapat para sa isang buong araw na paggamit depende sa load. At syempre, gamit ang LiFePO4 battery na may 3,000 life cycles, ito ay mas matibay, mas long-lasting at mas safe kumpara sa typical lithium batteries. Pagdating naman sa charging speed, mabilis at convenient, from 0 to 80% as fast as 45 minutes. Meron din itong maraming ports, 2 AC outlets, USB-C, USB-A, 12 volts, carport, lahat na kailangan mo para sa gadget at appliances, kumpleto na. Kaya naman kung camper ka, content creator o simpleng pamilya na gusto ng handa sa brownout, panalo ka sa Bluetti AC70. Powerful, reliable at sulit. Yan ang Bluetti AC70, isang compact power station na handa kang samahan sa trabaho, biyahe at emergency situations. Kaya naman kung gusto mo ng power na hindi ka iiwan, Bluetti AC70. Your power, anytime, anywhere. Ito naman guys ay nagkakahalaga ng 28,529 pesos. Kakaroon ng mga sales sa mga iba't ibang mga online platforms, maaari nyo itong makuha ng mas mura. So guys ilalagay ko yung link nitong ating Bluetti AC70 portable power station dyan sa ating video at i-click nyo na lang. And there you have it, Nagalag Squad, ang latest update sa ating Project Mini Camper Van na si Dilaw. At syempre shoutout nga pala sa lahat ng mga minivan owners all over the Philippines, at for sure, no, sa mga naka-minivan dyan, enjoy nyo ba ang inyong minivan? Comment down below. At sa mga nagdadalawang isip na kumuha ng minivan, nako, wag na kayo magdalawang isip. Basta ang lagi kong sinasabi, pumili ng maayos na builder. So si Dilaw, mag-iisang taon na siya, no? Napakabilis. So ang dami niyang napuntahan, ang dami na naming adventures sa pinagsamahan, mga masasayang lugar na pinuntahan, ang dami na nating napuntahang lugar dahil sa ating minivan. So yun guys, hanggang dito na lamang at inabot na tayo ng dilemma. So maraming salamat po sa panonood. Yan lang ang latest update para sa ating Project Mini Camper Van. So soon, update ko kayo kung ano pa yung mga i-upgrade natin para sa ating minivan. So I'll see you in the next one. Ciao! Hapon na.